Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Martes. June Magnaye, Jen Aguilera, Kapitolyo! Kapitolyo! broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! 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 Oras sa buong kapuluan, ganap na pong alas 9:39. Good morning Calabarzon. Magandang umaga Batangas. Magandang umaga mga kabiyahe at magandang umaga Binzon. Yan, good morning po sa inyo Sir June at good morning po mga kalalawigan. 23 na po sa buwan ng Enero, isa na namang araw ng pagpasada at pagbibigay ng impormasyon, kaya muli niyo po sana kaming samahan sa isang oras na paghahatid ng mga balita at impormasyon at syempre mga talakayan. Parang gusto kong dahan-dahanin para umabot ng ang Miss Jen. Ano. Baka kayo huy nagtataka, ang aking katandem ngayon ay si Binzon. Si Miss Jen ay baby bigla ang pagpupulong, pero sabi niya ay siya daw ay hahabol. Ano. So, sabayan po tayong napapakinggan, siyempre sa himpilang L1 91.9 FM. Kaya sa ating mga kabiyahe, good morning, at siyempre ingat po sa pagmamaneho. Sa ngalan po ng ating walang pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, ang ating pong Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong biyaheng in tandem. Muli, ito po si June Magnaye. At sa ngalan din po ng buong pangkat, ng buong patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, sa ngalan po ni Ma'am Jen Asilo Aguilera, ako po si Vincent Roy de Chavez. At muli mga kabiyahe, ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Alas 9:40 sa pagsisimula po ng ating pagtatanghal, muli po tayo magpasalamat sa panibagong umaga na ipinahiram po sa atin ng ating Panginoon. Muli, tunghayan po natin ang isa na namang edisyon ng Gabay at Patnubay. Muli pong ihahatid sa atin ng ating prayer warrior, si Froilan Salcedo. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagkumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming mga gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kaming magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming mga buhay at gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming mga kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Muli Panginoon, patuloy niyo po sana kaming gabayan, patuloy niyo po sana kaming patnubayan. So muli, good morning at siyempre batiin natin Binzon, ang magandang umaga ang ating ama ng lalawigan, ng ating Governor Hermelando Mandanas. Good morning po Gov.
Sa ating pong Provincial Administrator, Sir Willie Racelix, magandang umaga po. Yan, sa atin pong Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa, magandang umaga po sa inyo. At syempre, good morning din po sa ating Vice Governor Mark Leviste at sa lahat ng ating mga iginagalang na mga board members. Nabanggit mo si Vice Governor Mark Leviste, tandang-tanda ko nung ang guest natin ay si Major Santo Domingo. Bigla ding kasama natin, naging kasama natin si Vice Gov. Vice Gov, good morning po. At batiin din natin ng magandang umaga ang mga kasamahan natin sa Provincial Information Office, sa lahat po ng kawani ng ating pamahalaang panlalawigan, maging diyan po sa 11 district hospitals. Magandang umaga po. Yan, at syempre, kung nabati na natin, sir, ang ating mga kasamahan, ay batiin din naman po natin ang lahat ng nakatutok sa ating Facebook live streaming via Batangas PIO. Yan. Unang-una po ay pagbati ng good morning kay Mark PIO. Pagbati rin po ng magandang umaga kay Ate Marife Panopio Tumambing, kay Ate Lina Lincuz Ebora. Kasama rin po natin si Rafael Carnelio Castillo. Yan, ang Tita Shirley Balmes, good morning daw po Sir June. Ang Ate Cheryl May Makoha Lili, kay Ornald Tabares Jr., kasama rin po natin ang Ate Dota Lailo, ang Tita Ella Kayabat. Yan, nakikinig din po ang Tita Nilda De Villa. Siyempre kasama rin natin si Harold Lopez de Guzman. Yan, good morning daw po sa ating lahat. At hello po sa aking ina dyan sa Bilogo Elementary School. Nanonood din sa atin si Ma'am Maria Lita Balitaan. Balitaan nyo naman po kami, kumusta na? At siyempre, bago ko makalimutan, batiin ko ng good morning at happy birthday ang aking paboritong anak na lalaki. Yan. May favorite son, si Van Jasper Magnaye na sabi ititreat daw ako mamayang hapon. Yun na. So, happy birthday. Happy birthday. Sa atin pong pagbabalik ay muli po nating talakayin yung mandato ng Highway Patrol Group at balikan ang ilan ho sa kanilang mga naging aktibidad o accomplishments nung pong nakaraang taon. Kaya naman po wala po maglilipat ng himpilan ang ating Tuesday talakayan sa pagbabalik ng Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan.
Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Oras, ganap na pong alas 9:47. At kung sa atin hong biyaheng Kapitolyo may mga nakasubaybay, sa bawat pagbiyahe ho ng mga motorista sa ating po mga lansangan o sa highway ay literal po tayong may nakasubaybay at may patrol. Kaya para po sa ating Tuesday Kwentuhan at Talakayan, makasama po natin ngayong umaga ang Chief ng Highway Patrol Group Batangas. Magandang umaga po at welcome po ulit sa biyaheng Kapitolyo ang ating pong si Police Major Jason Santo Domingo. Good morning, sir. Good morning po, Sir June, at good morning din po sa mga kalalawigan natin na manonood ngayong umaga nito. Unang-una, nagpapasalamat po kami sa biyaheng Kapitolyo na muli nyo kaming pinaunlakan para sa ating kwentuhan at talakayan. Siyempre po, tuwang-tuwa nga ho kami, nandito ho ulit kami. So, bibigyan daan ko, baka makakasama natin si Miss Jen. Miss Jen, samahan mo naman kami. Bigla hong nagkaroon ng pagpupulong ang aming Assistant Department Head. So, yun, dito ko na interview Miss Jen at dahil sabi ko nga baka bigla kang dumating, mas magandang nakakana na tayo dito. Yes, June, magandang umaga at pasensya na po kayo. Medyo na late, tinakbo ko na. Oo. Wala tayong service, sir. Buti hindi ka hiningal. Hinihingal ka. O sir, magandang umaga po. Medyo nagkaroon lang ng biglaang meeting gaya mo ng sinabi mo, June. So, gusto ko makahabol dito. Gusto ko ma-meet ang ating guest ngayon. Kaya andito tayo ngayong umaga. So, binagalan ko ang salita ko kanina, kaya talagang So, Miss Jen, para sa unang katanungan kay Sir. Yan, sir. Bagamata, napasadahan natin, sir, noong una. Nag-guest na punta tayo. Oo, Sir, pangalawa na ni Sir. Oo. Sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ano nga po ulit ang mandato ng mga pangunahing tungkulin at gawain ng Highway Patrol, sir? Yes po, ang mandate po talaga ng Highway Patrol is to ensure the road safety po ng mga tao po. We are tasked to enforce traffic safety rules and provide general supervision po sa ating local police force with regards to the enforcement of traffic laws. So bukod sa pagpapatrol sa ating mga lansangan, Sir, alam ko marami pa rin kayong mga gawain katulad ng halimbawa ay yung sa mga magbibili ng sasakyan para sa mga clearance na malaman nila kung ito yung mga hindi, ano ba tawag natin doon? Walang hindi to karnap, di ba? May mga procedure na para ma-check sa Highway Patrol kung ito ba ay malinis. Yes po. Meron po tayong tinatawag na HPG clearance. This is required po kapag magpapa-transfer po tayo ng ownership ng sasakyan, magpapa-change color, i-check po natin if bago ibenta yung sasakyan, isa po to sa may proof na legitimate yung papers and yung record ng sasakyan. Lalo na June, yung ating mga motor, yung mga motorista natin, pag ang dala-dala yung motor, gusto palagi pa iba-iba ng kulay. Tama, sir? Tama so, po. ilang beses po natin pwedeng palitan ng mga kulay ang ating mga motor. Wala naman pong limit yung pag-change. Basta lang po i-update po natin yung record nito sa LTO. Sa LTO. Nag-change tayo ng color. And need po talaga kada change ng color is yung HPG clearance. Okay. Ayon po sa mga post na nabasa ko sa social media, Sir, parang nabanggit ko rin dati, ang nagpapatibok daw po ng puso ng mga motorista. Yung ating mga technician dito, yung ating mga technician, ilan ang may motor dyan? Ay pag nakakita daw ho ng checkpoint ng TDRO, anyway, ang TDRO, lalagi na rin yan, MMDA, LTO, PNP, at lalo't higit, ang Highway Patrol Group. May mga pagkakaiba po ba sa mga violation ticket na ini-issue ninyo kung may mga nakita po kayo mga violation o yung mga paglabag po natin? Yes po, regarding po sa ticket, meron po tayong tinatawag na TRO, yung TCT, and yung OVR. Yung sa amin sa Highway Patrol, ang ginagamit po namin is yung issued po ng LTO. Dahil kami po ay authorized ng LTO to issue ticket po. And minsan naman po,
yung TCT or yung issued by the local government na depende sa kanilang Okay. ordinance. Sa mga ordinansa. Ordinance. So, ang ticket po, sir, ninyo ay pwedeng galing dito sa ating mga LGU Pwede at po. may hawak din po kayo sa LTO. Opo, kung inissuean po kami ng LGU ng ticket. Ng May, ticket. may opo. mga ganong Oh, instances. kasi pag may LTO, mas malayo yata ang tubusan dito, saan ba, Mas sir? malaki po yung... Mas malaki. Oo. Mas Penalty. malayo pa. Mas malaki ang problema ninyo. Pero ano kaya, pagka halimbawa nahuli ng highway patrol, kami gahoy nakakapakiw. sa ganun. Wala daw. Walang pakiusapan. Walang pakiusapan. Mali. Pag mali. Tinuro ko baka makiusap pagka nadali ng ano. So yung mga violation na major, linawin lang natin may pagkakaiba ayon sa nakahuli, halimbawa sa TDRO dito sa LGU, may ordinansa sila. So may pagkakaiba kung magkano, tama Yes po, magkaiba po. At ano yung kalimitang mang kalimitang violation na nakikita kaya ng highway patrol natin sa mga motorista? Pinakamadalas po is talaga yung unregistered motor. Unregistered po yung sasakyan. Hindi po nakarehistro for that year. Na late na po. So kapag ka ganun, sir, yung mga hindi nakarehistro, kalimitan ba ito ba ticket o kailangan talaga ma-impound? Yes po, usually tinitikita natin sila. Pero kung, syempre, tayo tao lang din, may humanitarian consideration din po tayo. Kung ilang araw lang naman po yung lapse niya sa pag-register. Ina-advise na namin, sir, paki-register na lang po yun. Pero kung taon na po, nakita namin taon na, titikitan na po talaga namin. Sir, gusto ko yung pagkakabanggit mo ng may humanitarian kasi baka kasi mamaya pag nahuli mas maangas pa tayo dun sa nanghuli. 'Di ba? Sa halip na kayo yung mapagbigyan, Makiusap. Mas matapang pa. Ay agad dadali ng ako yung kapatid ni Erne. ako yung kapatid ni So, yes, So tunay ho, may marami ho. marami yung ganon. marami nga daw ganon. Karamihan naman, kung minsan nakakapagpainit ho lalo ng ulo kahit makilala nyo yung binanggit. Parang, di ba, sa halip na, sir, baka naman ako yung mapapagbigyan ninyo. Ako, hayaan nyo. Ginagawa ko yan, June. Ginagawa ko yan pag minsan ay beating the red light, yung inaabot tayo ng nasa unahan natin nakalampas. Sa madalit sabi ay huwag ka na magpakilala kung sino ka. Makiusap ka na lamang dun sa mga apprehending natin. Yun. Mas maganda, sir, yun, di po ba? Malalambot din naman po yung puso natin. Yun? Dating sa... Malambot na ang puso, pero nagpapatibok ng puso natin. Oo, nagpapatibok ng puso natin. At speaking of nagpapatibok ng puso, kanina, Miss Jen, kausap Yes po. ko si Major habang hindi pa kami naka on air. Binatang-binata pala itong ating chief ng highway patrol. Oh. Ang sasabihin naman ng mga dalaga, lalo na sila magpapahuli, di ba? Magpapahuli. So, Miss Jen? Ayan. Ano po ang kalimitang hinahanap natin? Siyempre, pag napara natin itong mga motorista, particular po sa HPG, kapag po pinahinto natin ang mga sasakyan. Siyempre, una-una ho yung driver's license ng driver ng sasakyan or ng yung rider ng motor. And pangalawa ho yung registration. Papeles. Papeles. Yun naman kumbaga para common na. Required ho na dala-dala ho ito natin palagi kapag ginagamit natin yung motor vehicles natin. Ito naman, napasadahan ko na rin, Major, pero kailangan kong itanong pa uli sa inyo, yung laging komento, alam nyo kapag kami nahuli kasi, itinuturo yung iba. Bakit ho yung iba hindi nyo hinuhuli? Bakit ho ba kami na lang ang nakikita nyo mga motor? Wala namang good. Naging fair naman po tayo lalo sa daan dahil yun pa yung mandate namin. I-check po talaga lahat. At in fairness naman, kita ko naman, siguro nga, katulad na nabanggit ko kanina, na palibasay nahuli, kung ano-ano mga sinasabi. May mga pictures tayo dyan na nagpapatunay na sa bawat checkpoint nila, hindi naman motor lang talaga ang kanilang pinapara. Sir, yun natural ba yung mga random checkpoint na kasi malimit akong makaranas kung 4-wheel nga ang dinadala ko, napapara din ako.
Yes po. Normal po yan as part of our police operational procedure po. We can conduct po random checkpoints, random choke points, and ano. Is it a violation, sir, kung sakasakali na hindi ko i-open yung aking likodan ng sasakyan? Hindi naman po. Pero as much as possible po, mas okay po na ipakita natin. Pero you can, yung right po natin na to, pwede natin sabihin, hindi. Kaya po sinabi ko kasi po, sir, sira po. Kumbaga, lalabas pa. Sa loob pa bubuksan. Kaya gano'n. Meron hindi kasi naniniwala, sir, hindi ho talaga sira po. Opo. Kaya sabi, buksan ho ninyo kung kaya ninyo. Hirap na hirap na nga ako. Ayun. Yun nga kukunin ko, di ko makukuha. Hindi ko makuha. Dahil sira. Importante, wag lang natin tatakbuhan. So, yung binanggit ni Major, parang karapatan ng pinara, pero ano ba naman ang masama kung buksan ninyo at ipakita ninyo kung wala naman kayong itinatagong masama? Dahil kung minsan, siyempre, kapulisan, may instinct yan eh. Tayo dumaan sa mga pagsasanay, sa training, na alam niya na ang kanyang pinara, sa mata pa lang at sa kilos, alam nila na may kakaiba. Tama ba, Major? Parang gusto ko magpulis na eh. So, nabanggit nyo kanina, sir, yung mga registration. Ano pa ba yung mga mandato na, kumbaga yung mga bagong batas na may kaugnayan, parang may nabasa kasi ako dito sa registration. Yung bagong batas na ibinaba na, una, yung isa, yung sabi ay anong tawag? No plate, no travel. No plate, Ayan po. May binaba po yung LTO na memorandum po na yung sinasabi na no plate, no travel, and yung unregistered, hindi po rin po pwede mag-travel. At dahil kalimitan ho, sir, lalo't mga bagong bili, wala pa rin talagang Yun ang plaka. itatanong ko yung mga conduction. Yun po ba ay allowed? Yes po. Kunyari po, pag bagong bilhin sa sasakyan, meron po tayong binibigay na grace period na 7 days. Kasi 7 days po, na-i-issue naman na po talaga yung ORCR Sa natin. ngayon po, nai-issue na po yung plaka po. Yung plaka, hindi po, medyo natatagalan po ngayon plaka dahil po sa yung Paggagawa. Opo, so pag pinakita mo po yung ORCR na naandyan naman Opo. sa iyo, Ngayon tapos naman- ang plaka mo pa ay wala, okay naman po yun. Opo, ngayon sa ORCR, makita na po naman po yung issued Okay plate po. natin. May date And po. pag meron na po, pwede po tayo magpagawa ng temporary. Okay. Pero kapag yung temporary plate po natin na sinasabi na nagkabit po tayo, need po natin ng authorization sa LTO na gumagamit tayo ng... So, dapat ay pumunta pa rin tayo sa LTO at sasabihin natin na may temporary tayong pinagawa, bibigyan tayo ng certification. Opo. So, kailangan pala, halimbawa, tayo ay may motor na wala pa rin plaka. Siyempre, gusto nating magkaroon tayo ng plaka, magpapagawa ako. Meron mga gawaan diyan ng plaka sa paligid. So, kailangan ko pa rin, sir, na magpunta sa LTO para sabihin, bigyan ako ng authorization na kayo magagawa. Yes po, to use improvised plate po. So, yung mga nakalagay dyan pa lang, nagpagawa ng plaka, punta kayo sa LTO at hindi pala assurance, lalo't higit kapag matagal na naman, kailangan naman talaga meron tayong katibayan. Yes po. Sir, balikan ko lang yung at titingnan ko oras, alas 10:01 na. Pero gusto ko lang namin alamin dito sa ating biyaheng Kapitolyo, yung mga nakaraang activities at accomplishments po ng inyong tanggapan. Yes po. Sa 2023 last year po, nakapag-conduct po tayo ng almost more than 2,000 or to be exact, 2,130 operations po. And we have issued a total of 4,111 TOPs, tickets po sa mga nahuli natin. And we have impounded 81 motor vehicles, mga kotse, and 1,987 po na motorcycles po. Usually po ito yung mga unregistered na nahuli na impound natin. And we also recovered 11 motor vehicles po, yung may mga record po na previously carnap. Na recover po natin 11 motor vehicles and 3 motorcycles po na mga nawala. And we have arrested po na 11 na
Na Karnaper. versus may mga with warrant of arrest ng carnapping po. So parang tali dun sa na-recover ninyo, at least na-solve dahil 11 yung nahuli. Yes po. Oo. Yun po yung mga dating may mga case po ng carnapping. So, may nakita ba kayong kumbaga pagtaas doon sa mga nawawalang mga sasakyan? Kalimitan ba doon sa 11 ay motor o meron ding kotse? Doon sa 11 nahuli pa, pareho po, may motor and sasakyan din po. Pero mas marami po yung motor. Sir, dun ho naman sa mga walang warrant, may nahuhuli ba kayo? Meron po tayong na arrested na 4 na nakaw ng motor. Tama, motor. Nahuli po ito dahil dun sa inyong Nag-follow-up checkpoint. operation po. Follow-up Kasi operation. may nag-complain po sa Yes atin po. na nawala daw yung motor niya. Usually kasi nawawala yung motor kasi yung mga may-ari ng motor, naiiwan nila yung susi. Naiwan ng susi. Sabi, asan yung susi mo? Sir, naiiwan ko po sa motor. Nako, yan. Pero tsaka hindi, bukod din naman doon sa mga naiwan ng susi, talagang pagka yung mga sanay ng mag-karnaper, Yung iba po, ang bilis po. parang ilang minuto lang. Pinupukpok lang ho nila yung susian, tas Oo. iikot na. Pwede na So, ang bilis. So, dahil dyan, ayoko namang masyado rin kunin ang oras nyo, Major, pero bilang panghuli, ano ho bang maipapayo nyo na nasabi nyo, meron tayong mga record ng mga nawawalan sa sasakyan? Anong inyong iiwang mensahe para ho sa kanila? At siguro, mensahe din na ang inyo naman talagang layunin ay kumbaga magsumubaybay sa ating mga lansangan at hindi para manghuli. Isa po sa mensahe ko sa mga kalalawigan natin is yung nakausap po natin yung LTO. And nalaman ho natin base sa dato nila na 40% lang po ang nakapagrehistro ng sasakyan out of the total lahat ng number of motor vehicles sa buong Philippines. 40% lang po. So marami ho talagang nakakalimutan ngayon magparehistro ng kanilang sasakyan. And yun nga, yun po, obligation po natin na iparehistro yung mga sasakyan po natin every year. Yun po yung advice kasi para maiwas huli din po. Kasi pag nahuli po tayo talaga ng unregistered, 10,000 pesos po yung penalty po niyan. Oh! Para maiwasan po natin. 10,000. 10,000. Aba, parang yun ang bonus ko, Miss Jen. Nakaranas ako na ng June, hindi ko alam na ang sasakyan ko. Isang taon nang hindi nakarehistro. Kasi nung binili natin, di ba 3 years lang, 3 sir, years ang free. Pa-4 na taon na hindi ko alam, hindi pala nakarehistro. At Ayan. dahil sa record, ay parang ang laki ng porsyento nang hindi pa nakarehistro. So, malaki po yung nawawala sa pondo Ng pamahalaan. revenue ng LTO. Parang nasa 40% yata ng sasakyan. Tama ba ako? 40% lang po ang nagre-register. Ang nag-register, so 60% So, may 60% pa. po ang More than nakakalimot po na magparehistro. So Major, maraming salamat sa inyong oras at tulad ng lagi namin sabi ni Miss Jen, bukas ang aming tanggapan, ang biyaheng Kapitolyo po pagka may mga gusto kayong ipahatid sa ating mga kababayan. Yes po. Maraming salamat din po sa inyo, Sir June, Ma'am Jen. Ang ating pong chief ng Highway Patrol Group Batangas, si Police Major Jason Santo Domingo. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, wag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation.
Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang forest, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at para po sa ating Tuesday talakayan. At yan, June, mapalad nga tayo ngayong umaga dahil kasama natin yung mga nanumpa kahapon sa ating flag ceremony kay Governor Dodo Mandanas. At para bigyan tayo, Miss Jen, ng ilang aktibidad ng grupong ito at kung paano nga ba at kailan nabuo ang kanilang samahan. At yan nga po, Kevin, palakpakan natin ang ating Provincial LGBT Alliance of Batangas. So, Miss Jen, ito, marami-rami tayong guest ngayong umaga at syempre pabatiin muna natin silang lahat. Unahin na natin ang Pangulo ng samahang ito ng Provincial LGBT Alliance of Batangas mula sa bayan ng San Luis, ang aking bayang pinubuhan, si Sir Jeffrey Yuzon. Good morning, Sir Jeffrey. Okay, good morning po sa inyong lahat. Ako nga pala po si Jeffrey F. Yuzon po mula po sa bayan ng San Luis, ang newly elected president po ng Provincial LGBT Alliance of Batangas. At ako naman si Sherwin Malingtapang, ang Vice President ng PLAB na nagmula naman sa bayan ng Lemery. At ako naman po si Sandro Ina Cruz mula sa bayan ng San Jose, ang bagong elect na Provincial LGBT Alliance Treasurer. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lord Serrano mula po sa pinakamatandang bayan ng Batangas, ang bayan ng Taal, at ako po ang newly elected na auditor ng PLAB. Pinakamatanda pero sa na bayan. Pero hindi naman ho sa grupo. Okay, diretso tayo, diretso. Ayan, so good morning po sa ating lahat. JP Desagon po from San Nicolas Municipality, ang bagong halal po na secretary ng Provincial LGBT Alliance sa Batangas. Magandang umaga po. Ako po si George Marquez. Mula po ako sa bayan ng San Pascual, ang newly elected PRO po ng PLAB at District 2 Representative. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joseph Jessa Masares at ako po ay talagang PRO po ng 6th District, Lipa City. Ayun, so magandang umaga po. PRO po ng District 5, newly elected, and newly elected President po ng LGBT SILB Batangas City, Lubrix Bai po. Magandang araw po sa mga tagapanood at tagapakinig. Ako po si Janjan Arias ng Bayan ng Rosario, ang PRO po ng District 4. Hello, good morning everyone. I am John Ray Marasigan from City of Calaca, the new elected president and also the new appointed PRO of District 1. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Arvin Valencia, ang president po ng LGBT ng Municipality of Santa Teresita at elected po as PRO ng District 3 ng PLAB. Ayan, June. At nako-confuse ako. Ang gaganda ng boses. Oo, napapalingon ako eh. Kwentuhan nyo nga kami, paano ba nabumula? Paano ito nabuo? At kailan ba nabuo ang samahang ito, Sir Jeffrey? Okay po. Nagsimula po ang PLAB noong taong 2016 sa pag-i-initiate po ng grupo po ng warriors, LGBT warriors, sa pangunguna po ni Rusty De La Cruz, Rexy Luwan Singh, Reggie Cruz, and Eds Punsalan. So sila po yung nag-initiate na magkaroon po ng set of officers para makabuo po ang Provincial LGBT Alliance of Batangas. At ganoon din po sa pamumuno po ng Provincial Social Welfare Development Office ay nakikipag-ugnayan po kami at laking tulong po ang binibigay nila sa amin sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng mga suggestions kung ano mga proyekto ang dapat i-implement sa pamamagitan po ng kanilang suporta ay binibigay po nila lahat sa LGBT ng buong Batangas po. Oo, nagpapasalamat ako sa Jeffrey na napaunlakan mo ang aming napaunlakan nyo ang aming paanyaya na maging pasahero kasama dito sa ating pagbiyahe ngayong umaga. At syempre, nagpapasalamat tayo sa PSWD o Miss Jen na kumbaga sila rin ang nag-akay hindi lang sa grupong ito kundi papunta rin dito sa ating... Yan. Kasama talaga sinamahan ni Vanya at saka ni Tita Eva. Tita Eva, salamat. Kanina, gusto ko lang isingit Miss Jen. Kanina kasi nung i-approach ko at pagdating dito, sabi ko, Sir Jeffrey,
Baka kasi ako ay yung mga discrimination. Ano bang tamang address sa ating mga kapatid na LGBT, Sir Jeffrey? Tama ba ako? Itawagin kayo na sir? Yes po, okay lang po. So hindi yung discrimination? Hindi naman po. Nagaling na ho yung nagkakaintindihan, baka mamaya ipag... Pero mas gusto nila yung ma'am. Oo, pero mas gusto niyo, ma'am. Oo. Sir Jeffrey, sabi niyo kanina ay sa tulong ng PSWDO, ito nga 2016, tama-tama kasi bigla ko naalala, Miss Jen, ito yung taon ng pag-upo ng ating governor bilang pagbabalik sa kanyang pangalawang termino, tama? Oo. Kumustahin natin yung ilan sa mga naging accomplishment ng grupong ito. At saka siguro baka pwedeng kwentuhan tayo ng ating mga miyembro sa iba't ibang bayan. Ano ba yung mga naging ilan lamang dahil pagka tinalakay nga natin ito, Bukas pa. Baka bukas pa tapos natin. Unahin natin si Sir Jeffrey siguro sa probinsya, dito sa ating lalawigan, sa inyong grupo, sa inyong samahan. Ano ba yung mga ilan lang sa naging aktibidad ninyo? Na-appreciate po ng Provincial LGBT Alliance sa tulong po ng probinsya. Ito po yung pagpapasa ng Resolution number 485 ng taong 2017 providing the passage of an ordinance amending Provincial Ordinance number 001 year 2012 enacting the Gender and Development or GAD Code of the Province of Batangas. Dito rin po yung Provincial Ordinance number 005 year 2015 entitled An Ordinance Prohibiting Discrimination on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression for LGBT in the Province of Batangas. Ito po ay for the Provincial LGBT Alliance of Batangas, yun pong ating tinatawag na PILAB, or for short po, ito yung tinatawag nating RA 11313, Safe Space Act or aka Bawal Bastos Law. So ito po yung isa ng talagang nakita naming suporta at tulong ng probinsya pagdating po sa grupo o samahan po ng Provincial LGBT Alliance sa Batangas. Ito, hindi naman natin maitatanggi. Itong grupong ito ay malimit makaranas ng mga diskriminasyon. Kahit nadaan lang, wala namang hindi nawawala yon. So, kumustahin ba natin ngayon? Ngayon ba, may mga pagbabago ba buhat noong magkaroon tayo nitong Bawal Bastos Law, Sir Jeffrey? Yes po. Kasi mas nagkaroon po ng kumpiyansa lalo higit ang mga members po ng LGBT sa ngayon nung naipasa po ang ating resolutions regarding po doon sa anti-bastos law po. Hindi ko alam kung gaano ka-aware ang ating mga kababayan na mayroong ganitong hindi lang sa mga babae na kapag sinipulan, pwedeng ireklamo. Yes, Ituloy natin yung mga ilang aktibidad bukod dito sa pagkakaroon ng GAD Code, Sir Jeffrey. Bukod doon sa mga ginagawa namin sa probinsya, meron din naman kami ginagawang proyekto sa aming mga bayan tulad sa bayan ng Lemery. Kami ay halos taon-taon nagkakaroon ng HIV Awareness Symposium na talaga namang very relevant naman sa aming sektor dahil sa dumaraming kaso ng HIV ay natural lamang para sa amin na magkaroon ng sapat na kaalaman upang maging aware at makaiwas at kung anong mga dapat gawin para makaiwas sa sakit na ito. So, nito pong, ang aming pong bayan ay nakaranas ng pagsabog po ng bulkan. So, wala naman po kaming magagawa kasi na-deploy po kami sa iba't ibang lugar ng Batangas, ang iba po ay sa Laguna, at kung saan pang lugar. Ang the best pong ginawa ko as president, kasama ko yung ilang member ko ng LGBT, is nag-volunteer po kami sa Municipality of Taal para magdala ng mga ayuda sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Batangas. Pagkatapos po ng putok ng bulkan, nagkaroon po tayo ng pandemic. Ang inyong pong lingkod ay nag-volunteer na naman po as registration personnel sa vaccination center po namin. At araw-araw po kami pumupunta doon ng LGBT upang tulungan po ang aming Mayor Pong Mercado sa Taal, Batangas. Hello po, ako po kami pong bayan ng Santa Teresita, ang huling napasali sa District 3 ng LGBT pero napakasaya ko po at nais ko rin pong batiin ang aming butihing Mayor Norberto Sigunyal from Municipality of Santa Teresita, and of course to our Vice Mayor, Vice Marie, hello po sa inyo and hello sa mga taga Santa Teresita. So siguro po 1 year pa lang po ang organization ng Pasigla Inc. Yun po yung pangalan ng LGBT ng Santa Teresita. And natutuwa po ako dahil sa loob po ng isang taon ay nakapag-provide kami ng mga activities na talagang in-involve namin, hindi lang po ang mga LGBT, kundi ang community ng Santa Teresita. So meron po kami dyan mga feeding programs, meron po kaming gift givings, tree plantings, and blood donation project po yung huli namin naging project. So nakakatuwa lang po na dahil po sa mga proyektong ito ay nag-iiba po ang paningin ng mga tao sa mga katulad namin.
Noong November 19, I was elected as the newest president of the LGBT Batangas City, and then kami po ay nagsagawa ng induction and Thanksgiving noong December 28. At dito lamang pong nakaraang araw ay ginawa po namin ang strategic planning and a team building po kasama ng ibang mga officers. Napakapalad po ng bawat isang LGBT president mula sa 29 na munisipalidad at 5 lungsod ng probinsya ng Batangas kung tayo po ay, o kung kami po ay inaalalayan ng bawat mayor ng aming munisipalidad. Upang sa ganun po, lahat ng mga programa, proyekto ng pamahalaan ay maibaba sa bawat isang miyembro ng ikatatlong lahi dito sa probinsya ng Batangas. At ito po ay hindi kompetisyon ng bawat isang munisipalidad. Ito po ay pagsama-sama ng isang respeto, pagmamahalan at ipakita lagi ang tradisyong pinagmulan ng bawat isang magigiting na Batanggenyo ng probinsya ng Batangas. Hinihintay ko yung NI. Thank you. Akala ko sumunod. Akala ko wawakasan na. Okay, sa amin naman po sa bayan ng Rosario, since nung na-establish po yung aming LGBT Incorporated, ay inumpisahan po namin yung LGBT Eco Warrior, which related po doon yung tungkol sa environmental awareness, and then yung Republic Act 9003, yung proper waste segregation. Through our pageant po, incorporated po siya sa aming pageant. Bago mag-umpisa ang pageant, at the middle of the pageant and at the end of the pageant, ipinapalabas po namin yung mga videos with partnership po sa Municipal Environment and Natural Resources Office. So with that po, na-inform po yung mga tao ng munisipalidad kung ano na ba yung kondisyon ng ating kapaligiran, and then na-inform din sila how to segregate, how is the proper segregation ng waste po. And then, yun po, in that way, natutulungan namin ang mga tao sa pagmamanage, sa tamang pagmamanage ng basura. Yun lang po yung parang pinakamagandang naging impact ng aming project. Ako po yung lubos nagpapasalamat po sa akin na pag-abot na pagaling ng Mayor Eric Africa. Dahil isang katulad ko po binigyan ng magandang oportunidad, magkaroon ng kamalayan, mahabang paglilingkod po sa aming bayan. Bukod po riyan, kami po ay siguro sa lahat ng bayan at munisipalidad, ang Lipa po ay nagkakaroon ng unang hub ng SIHIV testing awareness sa SIHIV. And then, bukod po rin pagiging presidente ko po ay hindi po nawawala sa amin iyong traditional namin na libreng gupitan po sa lahat ng mga barangays at sa lahat ng mga sektor o eskwelahan po sa aming bayan. At pagbibigay din po diyan, meron din po kami mga beauty contest, meron kayong mga hair up competition, but yet ang pinakamalaking salamat ko po sa aking mayor ay nakahingi po ako sa kanya ng isang magandang bagay na alam natin na simula sa aking paglilingkod at kung sino pang susunod sa akin at sino pang mga batang, mga tulad kong LGBT ay magkakaroon na po na may magandang na tuluyan para po bigay tulong sa kanila pag sila niligaw ng landas. At minsan po yung tinatawag na yung mga kabataan na hindi nakapag-aral, ngayon po binigyan ho kami ng aming butihing mayor ng bahay ng LGBT po sa Lipa, at ito po yung nagkakaroon po ng training grounds. Magkakaroon din po ito ng pinaplano na magkakaroon ng yung mga lahat ng LGBT ng Lipa ay magkakaroon ng mid-card. And then doon po magkakaroon din po kami ng mga pagtanggap ng mga out youth school na LGBT po. At saka ito naman po siguro hindi naman para sa Lipa lamang. Dahil po ito sakop sa buong bayan, sa buong lalawigan ng Batangas, ito po ay para sa lahat, hindi lang po sa bayan ng Lipa. Kaya po ako pilubos nagpapasalamat sa aming napakabuting mayor, sa lahat po ng aming sanggunian sa aming bayan. Maraming salamat po sa oportunidad na ito. Ang daming mga Hello programa, po. proyekto. Ako naman po, sa bayan po namin ng San Pascual, natayo po LGBT namin way back 2017 pa po. And nakatatlong palit na po kami ng presidente, and ako po yung patatlo at naging pinakabatang presidente ng bayan ng San Pascual. And sa buong taon po ng aming LGBT, mula nang maitayo ito, marami po kami naging proyektong pangkabuhayan, mga symposium and seminars po. Marami din po, lahat po na natakil nila, nagkaroon din po kami sa bayan namin. Pero ang akin pong hindi makakalimutan ay nung panahon po ng pandemya, alam naman po natin na karamihan po sa mga LGBT ay mga freelance workers. So wala po sila mga kumpanya na magsusupport sa kanila, wala po mga malalaking tao na mag-provide po sa kanila. So malaking pasasalamat po ako na ang bayan po ng San Pascual, lalong-lalo na po ang sangguniang bayan ng San Pascual ay tinulungan po ang mga LGBT na sa pantawid pinansyal at pantawid gutom po na sa pangunguna po ng aming SK Federation President na si Graciela Tumambing Medrano at ang aming pong municipal councilor na dating presidente na si Nep Karaan, ay tulungan po namin ang aming mga kapwa LGBT na maitawid ang buhay nila sa panahon ng pandemya. At kahit po na natapos na po yung mga lockdowns noon, until now po, meron pa rin po kami mga
financial assistance, lalong-lalo na po kapag usapang pangkalusugan po. Nagpapasalamat po ako na dahil po sa LGBT San Pascual, mas napansin po at nakita po ng aming munisipyo, ng bawat departamento at sektor at lalong higit po ng Sangguniang Bayan po ng San Pascual na nandito rin po kami na hindi po kami dapat naiiwan. So, maraming salamat po dahil po sa lahat ng LGBT sa buong probinsya ng Batangas, napansin po kami at nabigyang halaga din po. So, Ayun. Regarding naman po sa City of Calaca, napakarami na pong mga achievements and accomplishments po ang naganap po ng mga nakaraang taon po. So sa ilalim po ng aming butihing City Mayor, Mayor Nas Ona, Vice Mayor Pipo Katigbak at sa lahat po ng Sangguniang Bayan, na kung saan ang isa sa mga nasaksihan at kaganapan na aking nakita at naranasan ay noong magkaroon po kami ng napakasayang team building. Na you know what, I know that one of the objectives po talaga to have a team building is to understand the importance of working as a team and also the impact of achieving the organization goals na dapat every year ang bawat organisasyon o grupo ay nagkakaroon po talaga ng team building. It's not only para kasiyahan to build as a team yung pong trust and love ng bawat isa. Kasama na doon yung mga pagkaplano. Yes, sa team exactly building. po, sir. So susunod, sama mo naman kami. Ayan, June, meron pa ba? Okay po. Para po for the last, kagaya po dito po sa amin sa bayan po ng San Luis, year 2015 po ito nabuo sa pamamagitan po ng aming Mayor Sam na ngayon po ay wala na. Bagamat wala po, siya po ang founder ng LGBT San Luis, ay pinagpatuloy po ito hanggang sa ngayon ng bago po naming Mayor, Mayor Oscar Lito Hernandez. Ganon din po ang aming Vice Mayor, Ma Andy Gracia. Napakaswerte po ng LGBT San Luis sapagkat every year po ay merong nakukuha ang bawat miyembro ng livelihood assistance coming from our Sangguniang Bayan members. At ganon din po ang pagkakaroon din po at nailagay na po ngayon sa budget ng 24 na magkaroon po ng honorarium lahat po ng LGBT officers po ng Bayan ng San Luis. So nagpapasalamat din po kami lalo't higit sa aming Municipal Social Welfare Officer, Ma'am Chean Moredo. Alam mo, sa totoo lang, sa sinabi ng ating Pangulo, Oo. gusto kong aminin sa biyaheng Kapitolyo. Huwag ka nga amin. Parang gusto ng livelihood assistance pero nakakatuwa, Miss Jen, dahil sa dami ng mga proyekto programa, sabi ko nga, pagka nilahat natin, Bukas pa aabutin tayo. nga tayo. Pero ang ganda, kasi sabi ko nga, iniisip ko pa lang na sa susunod siguro, isa, dalawa, magsingi tayo sa ating programa, mag-discuss tayo para mas mahimay pa natin yung kabuuan ng mga proyekto. Ang gaganda kasi, yung natouch nga pati yung Republic Act 9003, sa solid waste management, ang gandang kumbaga mas palawakin pa natin. Sila nito, June. Kaya nga, sa dami ng activity niya, sabi mo nga, ay tayo hahanap ng mga pagkakataon na maigas natin ng isa o dalawa sa kanila. Pero medyo naghahanap ako sa aming bayan. Parang walang representasyon ng aking bayan din eh. Lahat ng ating mga municipalities ay meron ng organization ng ating LGBT po. Yes, ma'am. Okay po. So, member lahat ng ating So lahat ng bayan pala, meron. Ayan. Hindi ka, si Kurt Chan aking... Mula sa buwan. Oo, sa buwan. Ayan, June, may gusto kong itanong sa kanila. Siyempre, ang dami nilang dinidiscuss ng mga activities, ng mga programa ng bawat munisipalidad nila. Meron ba tayong na-encounter po ng mga challenges dito sa ating, kahit sumagot ang isa o dalawa sa inyo, sa ating mga ginagawang ito? Siyempre naman, Ate Jen, so let's face it, ang LGBT members po ay kagaya rin po yan ng tao, may iba't iba yung ugali, may iba't ibang pananaw, pero hanggat sa abot ng makakaya, una pasensyang Batanggenyo ay ibibigay sa bawat miyembro na ikatatlong lahi po. So, syempre, una ho dapat maramdaman nila kung papaano yung malawak na pangunawa na ibinibigay ng bawat presidente, ng bawat lungsod, ng munisipalidad, upang higit po nilang, kasi sa amin naman po ay parang masigit pong maunawaan nila kung maayos na maipaliwanag. Pero sa amin, ang pinakamalaking hamon talaga po, number one sa amin ay yung mga members po mismo. Yung mga number one yung members Yung pong proyekto, yung programa, malaking bagay po yung pag nagtulong-tulong ang lahat. Wala naman hong hindi kaya kapag nasa makulay na watawat ka ng LGBT. Wala pong hindi kaya. Lahat po ay kakayanin. Kahit nga po sa simulay hindi kaya, kakayanin pa rin. Basta't sama-sama. Salamat po. So Jeffrey, malamang na kalimitan naman na challenges, kumbaga parang common na yon, Pero sabi ni Sir Lubrix,
yung kuminsan miyembro ang nagiging challenge. Ay sa ngayon ba gaano na karami ang miyembro ng LGBT sa buong Batangas at kung ikukumpara kasi kasabihan, di ba? Kasabihan nun, bakit ba dumarami? Bakit daw dumarami? Hindi naman daw nanganganak. Oo. Kasi kung ikukumpara natin nung mabuo ito noong 2016, gaano na ba lumobo o karami ngayon? Sobra po yung inilaki din kasi nung nagkaroon nga po ng kagaya po sa amin sa bayan po ng San Luis, meron na po kaming nasa 120 na members. So parang pinakamarami po yata, parang Batangas City, tama? Nasa 400. Yes po. Ganun po. Parang every year po lumolobo. Dumadami. So yung probinsya, buong probinsya, umaabot na ng mga magkano sa ilan? Ilan na? Siguro po nasa libo na po. Libo na. Opo. Oo. Yes. Yes. So, bukod pa yun yung bilang na mga hanggang sa ngayon ayaw pang aminin. Yes po. Yeah, mas marami po. Marami siya. Taas ang kamay. Mas marami daw siya. Taas ang kamay na ayaw pang aminin. Gusto ko nang i-commend ang mga ito kahit hindi pa tayo magko-closing na ang isang programa sa bawat municipality o sa probinsya man o kung saan man yan, hindi ito nagiging kumpleto ang saya kung walang representasyon ng ating mga LGBT. Tunay yun. At ang maganda dyan, Miss Jen, binanggit nila, may kanya-kanyang programa, proyekto Ang maganda dyan, magkakakopyahan na sila, uy, ano bang proyekto mo? Abi, maganda yan, pwede ko yung gawin dito. So, para hindi maging taon-taon na yun na lang ang proyekto, magpapalitan ng mga pagpaplano. Pero, Sir Jeffrey, ang alam ko, nagkaroon tayo ng isang malaking aktibidad dito sa Lalawigan, itong Pride March. Ano ba yung mga plano pa? At kwentuhan mo nga kami sa Pride March, Sir Jeffrey. Yes, yun po ay taunang pong ginagawa tuwing buwan ng Hunyo. At yun po ay ang pagsasama-sama po ng lahat ng LGBT grupo ng buong Batangas. At nagkakaroon po kami ng iba't ibang activities kagaya po ng mga festival costumes. At ganoon din po ang Festival Got Talent para po maipakita kung ano po ang talento meron ang lahat ng LGBT sa buong Batangas. At ganoon din po ang beauty pageant din po, ang dalaga na si Utoy, binata na si Ineng. Yun po ay para po magkaroon ng presentasyon po ang mga kagaya po ng lesbian at ang mga gay po ng bawat bayan. So, ayaw kong kunin ang inyong oras. Alam kong malalayo pa ang mga pinagbulan nito. Sino ba pinakamalayo? Kalaka o San Nicolas? Batangas City. Batangas City raw ang pinakamalayo. Yun yata hindi ba yun ang pinakahuling dumating yata? So, hindi ko na masyadong kukunin ang oras nyo. Pero gusto ko sanang humingi ng mensahe. Nabanggit ni Sir Lubrix kanina yung kamalayan at pangunawa ng publiko sa lahat ng nakasubaybay sa atin at nakikinig ngayon. Ano ang iiwan yung mensahe para kumbaga patuloy at tumaas yung pagyakap natin na meron tayong mga kapatid na LGBT? Sa atin pong mga kababayang Batanggenyo, hindi lamang dito sa Batangas, sa buong Pilipinas, sa ating kapwa Pilipino, kami pong mga LGBT ay patuloy na lumalaban para sa pagkapantay-pantay at sa equal na pagtingin at pagtanggap sa ating komunidad. At asahan nyo naman po na kami po ay kaagapay din ng pamahalaan, ng pamahalang lokal at ng probinsya patungo sa pagsulong pa ng ating bawat bayan. Yun lamang po. May sususog? Ako po. So, sa mga nanonood po ngayon, kami po ay hindi mga sakit na dapat pandirihan. Kundi kami po ay inyong mga kapartner at katuwang upang mapaunlad ang ating bayan. Hinihingi po namin ang inyong pagmamahal, pangunawa at respeto. At sama-sama po tayong uunlad kung lahat tayo magkakaisa. I love it. At sa akin naman, sa part ko, dagdag ko lang din po diyan, nasabi na po ng dalawang mga presidente ang mga magandang mensahe para sa ating mga mamamayan na yung pagtanggap po sa amin ay kailan ay buo. Pero isa lang masasabi ko sa kapwa ko rin ng mga LGBT, ang pagtanggap ng publiko sa atin at pagrespeto nagmumula po sa ating sarili. Yun lang po. At ako po bilang naging Pangulo ng Lipa at ako naman po ay alinsabay, ako po ay isang board of directors po sa City of Lipa ng CSO accreditations po. So kailan po gagawin po natin yung part natin kung gusto natin tanggapin ay kailan makita ng publiko na tayo katanggap-tanggap. Ayun po. So, madali lang naman pong irespeto kami hanggat meron kang kapatid, kaibigan, kamag-anak at kapamilya po na nasa ilalim ng makulay na watawat na masaya
na pamilya na LGBT, ituring nyo lang po na pamilya at doon na po iikot ang salitang respeto. Dahil mula noon po at magpahanggang ngayon, aminin man natin o hindi, ang mataas na pagrespeto, number 1 ang probinsya ng Batangas at tayong mga barako. Dahil kahit kami bakla, barako pa rin po kami. Maraming salamat po. Ayan, June, mukhang okay na sila. Okay sila. Hindi lang barako, magigiting ang mga Batanggenyo, lagi sinasabi ni Governor. Ang sarap nilang ang sarap nilang isa-isahin na isa lang para anyway, hindi naman ito simula pa lang ng pakikipag-ugnayan natin sa ating LGBT. Baka may mga gusto kang pasalamatan, Sir Jeffrey, nasa inyo ang pagkakataon, sir. Okay, nais po namin magpasalamat una po sa lahat sa ating pong Provincial Social Department Head, Miss Florita La Chica, ganoon din po kay Ma'am Vanya M. Matibag at ganoon din po kay Ma'am Eva at sa buong samahan po ng Provincial LGBT Alliance of Batangas Officers and lahat po ng presidente po ng lahat ng bayan. At sa ating pong Governor Melando I. Mandanas. Maraming salamat po. At higit po, maraming salamat din po sa opportunity dito po sa Biyaheng Kapitolyo. Ma'am, sir, maraming salamat po. So, laging bukas naman ang ating tanggapan kung meron silang mga gusto pang i-announce sa programa. Sa kanila mga bayan-bayan, baka meron silang activity na gusto nilang i-announce. Okay ng aming Biyaheng Kapitolyo. Bukas itong ating pagbiyahe, Tsaka Jun, gusto ko lang idagdag, no? Sinasabi nila na nandito daw sila at sana daw ay igalang ang pantay-pantay na pagtingin. Kami po ay napakataas ng respeto. May mga kasama po kami dito na miyembro ng LGBT na napakalaki ang tulong. Marami kami dito. Sa ating tanggapan. Unang-una na si Ornal Tavares, tsaka si... Sino pa mga kasama? Marami pa tayong mga kasama. May mga ilan tayong kasama dito. At sabi nga ni Governor, kahit ano ka pa man, kahit sino ka pa man, mga member ng LGBT, hindi ikaw may iwan. So maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat sa PSWDO. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ano ka po yung dengue, Nay? Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, January 23, 2024. Base sa latest satellite images po ng Pag-asa, ay makikita natin na patuloy pa rin ang epekto itong northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa bahagi ng Hilagang Luzon, na siya naman magdadala ng mahihinang pag-ulan doon. Para naman po sa nalalabing bahagi ng bansa, ay makakaasa pa din tayo ng general fair weather na may kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Wala pa rin po tayong namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may maliit na tsansa ng mga kalat-kalat na may hinang pag-ulan, pwera na lang dito sa timog bahagi ng Batangas. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 40% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa silangan at kanlurang parte ay may 25% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ng Batangas ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 23 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kanina 6:24 ng umaga at lulubog mamayang 5:51 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Muli pong nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Hoy, overtime na kami. Oras sa buong kapuluan, alas 10:36 at siguro ay mga pagbati na lang, Binzon. Yan, ito po, patuloy pong pagbati sa mga nakatutok sa ating Facebook live streaming. Yan, good morning kay Casilca Cantos. Good morning sa Ate Gail Marasigan. Kasama rin po natin si Julius, si Ma'am Digna Rabano Cortez. Good morning po sa inyo, yan. Watching din po ang inay at ang mga teachers dyan sa Bilogo Elementary School. Ang Ma'am Mila Opano, good morning po. Kay Joshua Sayaman. Kay Kuya Mon Carag, yan. Kasama rin natin si Jun Lindon Naguda at si Moto Kicks. And of course, maraming pong salamat sa ating technical team ngayong araw na binubuo ni Christian Andal, ni Kevin Medrano,
ni Avon Luca Gimbal, ni Harold Lopez de Guzman, at ni Jeffrey Balitan Evangelista, at syempre ng Tito Roger Aguirre. Maraming salamat sa inyong lahat. So muli, bumabati lang ako ng happy birthday sa aking favorite son, si Van Jasper Magnaye. Ano? Happy birthday! Okay na tayo dyan, ano? Miss Jen, baka may mga babatiin ka pa rin? Wala na, binabati ko na lang lahat ng aking mga kababayan diyan sa Bayan ng Bawan. Maraming salamat sa ating home station sa ilang minuto na overtime. Para sa kasabihan ni Hans ngayong araw, ang mga salita ay mga binhi na ating nililinang upang umusbong ang puno at magbunga. Pangalagaan natin ito at ingatan. Ayan, sapagkat ang mga salita ay maaaring maging halik sa pisngi na sinisigurado tayong mahal at mahalaga. O kaya naman ay maging labaha na magsusugat sa ating mga balat, mga laslas sa ating mga luha, at ang mga paalala at kirot at sakit ng ating mga minumutawi sa ating bibig. Kaya napakahalaga dyan na pag-ingatan natin kung anong bibitawan natin mga salita. Baka hindi natin alam, nakakasakit na tayo. So sa ngalan po ni Governor Toto Montanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. sa tulong po ng ating Panginoon at sa ating pong sama-samang pagkilos, tayo po'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting. Muli, ito po si June Magnaye. At patuloy po nga angat ang ating buhay kung lahat tayo ay magkakaisa at magtutulungan. Ito po ang inyong lingkod, Jenny Asilo Aguilera. At ito naman po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Vincent Roy de Chavez. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo, Kapitolyo!